92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. And our time now, 8:32 na po ng gabi. Kasama mo pa rin ako. This is DJ Alex. And nasa ikatlong oras na tayo ng ating pinakabagong programa on a weekend. Yan po ang pinamagatang Heart Speaks. Siyempre, mga kwentong mula sa puso ang ating maririnig. Kaya ka-vibes, kung lang namang may pagkakataon ka, may oras ka, may load ka, alam mo, napakahalaga, no, na tayo ay nakakapaglabas ng ating sama ng loob. 'Di ba? Parang toxic kasi yan sa katawan eh. 'Di ba ganun din naman pag tayo nagkakasakit, kailangan mailabas yung virus, mailabas yung sakit. At the more na pigilin mo yan, lalo lang lumalala yung sakit. Kaya I encourage you, no, hindi man sa ating programa, pero siguro you can seek professional help if pakiramdam mo kailangan mo. Talagang advisable na nailalabas po natin yung ating mga istorya at kwento, no? Because it helps us lessen the weight of the burden inside that we carry. Pero paalala lang din, na syempre, no, kapangyarihan kasi yung mga bagay na hindi nalalaman ng ibang tao. So, hanggat kayang pumili at mag-filter ng mga tao na pagkakwentuhan, sana yun yung ating mamaster at matutunan. Kasi hindi lahat ng tao who act so concerned, talagang concerned. Kaya piliin nyo rin po yung mga taong inyong pagkakwentuhan at pagsasabihan. Pero dito, sa ating programa, Safe Space, syempre, sa Heart Speaks. And lagi ko naman sinasabi, wala tayong judgment dito. Kaya ka-vibes, ang ating thought for tonight, kapag ba sinaktan ka ng taong mahal mo, dapat ba yung mga ganyan, binibigyan pa rin ng isa pang pagkakataon. I wanna know, ano ba ang kasagutan mo dito? Tawag ka na 0954-406-1967. Let's see. Ay, ayan. Sige nga, tingnan natin. Hello? Hello po. Oh, the voice is so sweet. Ano bang pangalan ng sweet girl na ito? Thank you po. Ako po si C. Sea, as in dagat? Yes. Wow, gano'n naman. Parang nai-imagine ko na si Ariel, the Little Mermaid. Sea. Alam mo, dapat Sakto. yun na lang dapat pinangalan kay Ariel, no? Sea, parang maganda yung sea. Kaya nga, Oo. sobrang calming pa naman ng dagat. Oo, naku sana calming din ba ito ikikwento mo sa amin o kami ba ay luluha sapat para mapuno ang karagatan at mas lalong lumalim? Ano ang dala mong kwento ngayon, Sea? Tignan natin. Tingnan So, natin. Si ba, tanong ko lang ikaw ba ay ilang taon mhm. na at saang lugar ka tumatawag ngayon? 25 years old po from Las Piñas City. Yun, parang may something sa mga 25 years old ngayon. No? Kasi kahapon ng caller din natin, 25. Oo, parang mga asosasyon muna ito ng 25. Sana ako 25 din. Kaso hindi eh. O sige, see. Ayan, we're ready. Ano bang kwento mo sa amin ngayon? Kasi syempre ating thought for tonight, no? Kapag sinaktan ka ng taong mahal mo, yung mga ganyan ba, sa tingin mo dapat binibigyan pa ng ikalawang pagkakataon. So I'd like to believe, napatawag ka dahil may connection sa ating pinag-uusapan, itong iyong ikikwento. So tell us about it, see. The floor is yours. Thank you, DJ Alex. So, bali yung chika ko lang naman. Mm. Chika no? Then, related lang din dun sa tanong natin na na magbibigay pa ba ng second chance kapag sinaktan ka na ng isang tao? Mm. Well, recently, I've been dating this guy for 7 months. Walang label. Okay. So, nung time na yon nag-give ako ng unlimited chances talaga for us to like level up the relationship. Alam ko madami nakaka-relate dito kasi sobrang uso ngayon yan, 'di ba? Situationships, mga Yes. walang label na mga ganap, pero gumagawa ng couple things, 'di ba? I've Mhm. been there. So, nung time na nangyayari yun, I gave out unlimited chances only for him to break my heart. Kaya masakit. Nung Yun. nung Hmm. pinag-iisipan ko yung question kaninang morning, kanina lang nung tinanong mo Ah, yung tanong, mm. depende talaga siya sa sitwasyon, eh. Ang masasabi ko lang is, kung kaya mo siyang i-tolerate for the rest of your life, yung ginawa niya, then so be it, gawin mo. Kasi ikaw naman yung magha-handle niyan at the end.
Pero ang greatest lesson ko dun sa no label relationship ko dun is that when the first time nasaktan ka na niya without the label pa, what more pa kapag nasa relationship kayo, 'di ba? Yun. See, alam mo, no, bago tayo magpatuloy, I just wanna say you sound very much just like my mother. Nung sinabi mo yung advice na yon, na sa huli, di ba, it's up to the person. It depends on the person. Kung gaano niya kayang Yes. itolerate yung mga ginagawa sa kanyang panloloko, pananakit. Di ba? You can Tama. hear like as much as advice or pieces of advice that you want from the people around you, magulang mo, mga kapatid mo, pero sa totoo lang, kung hindi kayang iwan ng tao, yan wag natin ipilit. Kasi yan naman ang makikisama eh. Hindi naman yung biyenan, hindi naman yung anak, hindi naman yung kapatid. So, hayaan natin sila. Pero with you, Sino, gusto ko malaman doon sa span ng 7 months na kayo ay nasa isang situationship. Paano ba ito nagsimula? Kung baga, give us a context of how you guys met. Ano ba yung nagustuhan mo dito? Sa taong ito na itago na lamang ba natin sa ano munang pangalan? Tago na lang natin sa pangalang teka lang, nahihirapan ako ng first of baka Na-pressure! baka ma-name drop, charot, hindi. Sige, itago natin sa name na ano ba, ako si C, sige, siya si Mountain. Ay, taray. Mountain and sea. Pag nakita mo yan sa mga painting, parang picture perfect. Pero ang tanong, ito bang Yeah. situationship nyo, perfect din ba? O kabaliktaran? O sige, paano na ito si Mountain? Anong ganap? Saan ba kayo nagkakilala nito? Okay, so si Mountain ay friend of friend. Nireto siya Mhm. sa'kin actually the first time. Kagagaling ko lang ng breakup noong 2023 and then nireto siya sa'kin. Mm. But me being a genuine person, hindi kasi ako yung tipo ng tao na jumping from one relationship to another. I'd like to take my time to heal talaga. So, nung time na nag-meet kami, parang, natigil kasi hindi siya tama for me. And then 2024 happened, October 2024, we went on an LU trip. Kasama yung common friend na yun, si Mountain, kasama siya and then kasama din ako. And then I saw his potential at that time. Tapos parang na-realize ko na, uy ano, 'di ba parang trending, puro trending kaya mahirap 'pag naikot yung buhay mo social media. Yung yung second chance theory na parang, baka mamaya kaya ano, nakita ko ulit 'tong person na 'to like naka-hangout ko is because may purpose kami sa isa't isa. Pero nung time na yon, since ni-reject ko siya before, I slept on it for a day or two after that trip. Nung tinulugan ko siya, inisip ko sa sarili ko na, "Should I really do this? Should I really pursue this?" Kasi nung una ginost ko na siya, ganyan. Pero ayun, nung after 2 days na tinulugan ko, persistent pa din talaga sa feeling ko na, I wanna try to like build something with this person. Gano'n yung start namin. Ayun, kumbaga talaga naman palang iro-romanticize mo kasi saan ang setting? Beach ba ito? Yes, and Ay, you, 'di ba madam? yun na nga, pang Star Cinema movie, parang produce ni Direk Cathy, ganong level, no? Sa bagay, talagang Yes. mafo-fall ka dyan. At yung nabanggit mo na second chance theory, no? I'd like to believe it's also one of the factors. Pero yung isang angulo din na pwedeng tingnan natin dyan, maybe because the second time that you guys had the opportunity na, alam mo yun, magkasama together with some people, mas handa ka na nung time na yun. Kasi sabi mo nga, you're the type of woman who doesn't jump from one relationship to another. Kumbaga, you give yourself time to heal. So maybe at the time na kayo nag-meet for the second time, mas handa ka na noon, 'di ba, emotionally, na talagang magmahal muli at buksan yung iyong puso. But like what you said, you slept on it for 2 days para pag-isipan. Pero ang tanong ko lang, no, what was the difference when you guys met for the first time? Syempre bukod dun sa medyo totally healed ka na nung the second time. Pero nung first time ba, ano yung nasense mong intention sa'yo ni Mountain? Was he being serious? That he wanted to pursue you and be in a relationship with you? Or paano ba? Paano yung naging pakitungo niya sa'yo the first time versus the second time? First time around, I was really admittedly, 'di ba, we all change as a person, change is Mhm. constant. But in 2023, I was in a really bad place. So,
the way na pakikitungo ko talaga sa tao, I feel like it's very toxic. Mhm. So the way I see it is that he wanted to pursue me like genuinely. Sa kanya ako naiyak kapag naiisip ko yung ginawa sa ng ex ko, ganyan. Mhm. I didn't like hindi ko tinake advantage yung genuine intention niya at that time. So, the difference every time, 2023 to 2024, was basically like me on how I perceive things. Kasi before, sobrang toxic ko pa. And tama ka, noong 2024, I worked on myself talaga, sobra. And na-feel ko na ready na ako. So, ayun, kaya tinry ko. Oo. Well, good for you 'no, na sabi mo nga talagang you really worked on yourself at nakita mo yung improvement, 'di ba, yung paggising mo medyo medyo light na, pakiramdam mo ready ka na. So after 2 days Yes. nung nag-meet kayo for the second time, 'di ba, nung nasa dagat na kayo, ito na, type mo na Mm. ulit, second chance theory. Ang tanong ko naman, paano niyo binuhay ulit yon? Kasi sabi mo nga, the first time, na-feel mo yung sincerity na 'to, good listener, sa kanya mo nira-rant yung mga problema mo. The second time, how was it? Ganun pa rin ba? Did you feel the sincerity from the person? And paanong umabot sa punto na situationship na tayo? Pag ba ganyan, para ba yung MU? Kasi mga pambata na yung term na yan eh. Ano bang difference ng situationship sa MU-MU? Actually, it's the same. Nagpalit lang ng pangalan dahil sa Ayun mga pala. Gen X. Oo. Inano lang 'no, in-upgrade lang. Iniba na ang Yes, pangalan. Kumbaga si Facebook ginawa ng Meta, gano'n 'no, mga pauso ng tama. mga bata. O tapos anong naging, eksena no'n? Eh, 'di parang MU kayo. Paano yung naging relationship the second time around? The relationship the second time around, I can really say na he was a good person and he really tried his best. Siguro ang fault ko lang is they like me for the things that they see, but not, the person that I really am. Kumbaga parang parang naging trophy ako per se. Ayun. Trophy, kasi 'di ba 'pag sinabing trophy nagkakaroon tayo ng impression na, "Ay, super ganda nito." Kumbaga, this is the type of woman that you'll be proud walking around UP Town Center with. So ikaw ba kung ano 'no, kung, iyong i-de-describe yung sarili mo, sino bang mga kamukha mo, yung tipong mga parang puwede nang pumasa bilang pinsan mong artista? Ako po si Catherine Baldado. Ayan! Aba, magpipinsan pala tayo eh. Pare-parehas tayo ng ano, no, ng Perfect. pinagmoldehan. Oo, yung mga Morena beauty, Filipina beauty. And I'm Yes. so thankful na nauso ang beauty ni Catherine Bernardo at saka ni Nadine Lustre. Yes. Kasi gumanda tayo, aminin mo. Totoo yan, totoo. Thank you guys. Oo, kaya napakahalaga ng representation sa hindi lang sa politika, 'di ba, sa House of Representatives, sa mga Yes. representative ang mga marginalized groups. Aba tayo ring mga Pilipina, yung nagkaroon tayo ng representative sa TV, 'di ba? Mas lalong naiangat ang gandang Pilipina. Kaya nako. Totoo. So kung ikaw si Catherine Bernardo, itong si Mountain, sino ang kahawigang pwedeng pumasabilang artista na pinsang artista? Hala, galit na ako sa kanya, kaya hindi ko na alam. Ayaw mo na imaginin yung mukha? Kinalimutan mo na? Oo. O for the sake lang na ma-imagine namin. Oh, sige, sabihin natin si DJ, sige. Ay, ang pogi rin. Daniel? Oo, Daniel Padilla? Patilya. Daniel Capilla? Oh, pwede rin, 'di ba? Para good boy yung yung datingan kasi si Daniel Padilla. 'Di ba parang pag sa itsura niya, the bad boy look, pero mabait daw 'yan ah. Yan ang mga naririnig ko from people who know him personally. Talagang mabuting puso, mabuting tao, maawain. Oo. Pero Yes. pero kung siya si Daniel Capilla at ikaw si Catherine, di perfect na sana yun. Kaso parang sila wala na rin. Naghiwalay na. Hindi nga Oo. naging kayo eh. Sige, walay. Kaya nga. Sorry na. O sige. So pagkatapos nun, usap-usap kayo. Ano siya? Parang was he still the person you met the first time na kayo ay nagkakilala? Kumbaga, talagang komportable ka pa rin magsabi ng mga problema mo sa kanya. Ganun pa rin naman. Ganun pa rin, pero that's the thing when you fall in love with potential, diyan tayo nagkakamali.
Kasi nung 2023 siyempre nakita ko yung good side niya when he liked me, ganyan. Oo. And then nung 2024 siyempre 1 year passed, madaming nagbago. I was still like hung up with that potential. Siguro dun ako nagkamali. Oo, doon sa what could have been, doon sa kumbaga naging very idealistic ka at gano'n naman tayo ha. Lahat ng tao dumadaan diyan lalo kapag medyo bata pa, yung very idealistic pa yung view mo sa maraming bagay, yung perspective mo parang ay, ro-romanticize mo lahat. Pero alam mo tama yung sinabi mo madalas sa madalas, kaya may mga tao na hirap lumabas doon sa relasyon. It's because they keep on thinking about the possibility, the potential. Hindi sweet naman to sa akin, mabuting tao. Yun lang ang nakikita natin kumbaga sa kabayo, 'di ba? Merong harang sa gilid, hindi mo nakikita yung ibang mga bagay na weaknesses nitong taong Yes. to. And then the second time when you guys had the chance, 'di ba? Na talagang magka-developan into something more special, doon mo nakita. But I wanna go back when you said, no? To when you said na ikaw ay parang naging trophy na ka-MU or ka-situationship para sa kanya. Sa paanong aspeto mo nasabi yun? Bakit? Paano mo naramdaman yun? Parang ano, lagi siyang nagiging, nangyayari sa'kin, 'di ba? People reach out to you kasi na-amaze sila sa lahat ng achievements mo, ganito, ganito, ganyan. But when you share that fair share of struggle na with that specific person, dun na kasi nila nakikita, na hindi pala madali yung ginagawa ko, na may times na hindi ako perfect, na nagkakamali din ako at nasasaktan ako on my own, especially like with my mental health at that time. So parang mahirap siyang i-grasp ng normal person na gusto lang yung achievement agad. Ayun, oo. We wanna just give our listeners some background and context, no? Kasi you mentioned about yung iyong yung iyong mga achievements. In a way, parang yun yung talagang tiningnan niya sa'yo, doon siya na-fall. But we wanna know, ano bang Mhm. yung pinagkakabalahan sa buhay when you guys met? When we met nung 2023, I was graduating. And then nag-graduate na ako nun ng college Mhm. and, I am a content creator per se Mhm. sa TikTok. So, may platform din. And then, yun, parang may work na ako, parang established na yung life ko, magse-start na talaga. And he was starting at that time na. Noong 2024 naman, nung nakilala niya ako ulit, still the same. So parang, yung achievements na yun, parang naging ano, naging opening sa kanya na, ay, parang ano goods to Oo. gano'n. Oy, get ko yung sinasabi mo, ang daming mga ganyang lalaki, Siyempre, meron kasing ano, 'di ba, merong notion ng mga lalaki, sa ganda lang Mhm. tumitingin. Well, bukod sa Catherine Bernardo level ang iyong, kagandahan, 'di ba, ang talagang pinaka magma-matter pa rin, hindi lang sa mga lalaki but among all of us humans, is yung substance ng tao. At 'pag nakita nila yan na, "Uy, content creator na 'to, suma-success na in life." Iba ang impact nun, iba ang pogi points nun, Yes. iba ang ganda points nun. 'Di ba yung hindi lang ganda, pero may substance ang isang tao. And that's what Mountain saw in you. Pero gusto ko lang i-clarify, no? Kasi hindi ba dapat parang advantage? Because the first time you guys met and the first time you had the opportunity na mag-usap, on a deeper level agad, kasi sabi mo nga, you were ranting about your life. Yung 2023 to you were ranting about your life. So at the time ba, hindi niya pa nakita na parang, ito yung totoong ako. I'm also not perfect. May mga problema rin ako. Nung 2023 kasi, nung time na alam ko sa sarili ko na it's getting bad, dun na ako parang nag-ano, nag-pull away sa kanya. So, he didn't actually see me Okay. struggling. Just Mhm. like yung ano lang, tip of the iceberg kumbaga. Okay. Now we get it, no? Kasi parang sabi ko, okay, kung nagkakilala naman pala sila dati on a deeper level, bakit ngayon? Bakit biglang parang nagbago? Pero sabi mo, tip of the iceberg. So, kumbaga sa 10% lang, hindi niya pa nakita yung 100%. So, when did he begin to see more of the iceberg, more than just the tip? Kailan yun umusbong? Anong nangyari noon? Okay, so nung LU trip namin noong 2024, siyempre common friends yung kasama, sobrang comfortable ko sa kanila. So, um
I had my fair share of struggles nung time na yun and Mm. shinare ko yun sa kanila. Gusto ko makita yung reaction niya, the way he perceives yung mga problema ko, kung kakayanin ba niya. Kasi importante yun, eh. Hindi naman puwedeng titingin lang tayo sa looks, sa capability ng tao like, Tama. physically, 'di ba? Kailangan makita din natin kung ano yung capability nila emotionally to handle you. And at that time, nakita ko yung facade. Facade ko na lang siya ma-ano, eh, mate-take ngayon na, kaya niya pala akong i-handle. Hmm. Until he didn't. Okay. So what gave it away? Ano na parang, "Uy, sa facade nito parang parang kaya niya." Bakit mo na-sense Mhm, nun na parang, "Ay, okay 'to, maintindihan ako, parang iba siya sa lahat." Ano yun, bakit? mm. Nung kinuwento ko yung life struggles ko, kung ano yung pinagdadaanan ko that time, parang sa kanya ano lang siya, chill lang siya, like, "Oh, okay," ganyan. Kasi parang ano, eh, parang kapag nalalaman ng tao yung buhay ko actually, parang nagugulat sila na, "Ay grabe yung mga pinagdaanan nito, ang hirap niyan," ganyan, ganyan, gano'n. Sa kanya parang ano, parang chill lang siya na parang, "I know you can handle it," ganyan. 'Di ba parang mga gano'ng vibe na parang nonchalant lang siya na, "Oh, okay, cool. Alam ko naman na kaya mo yan, eh." Mga gano'n, pa-cool. Oo, nage-get kita sino. Marahil may ibang mga ka-vibes tayo ngayon yung mag-iisip na, malamang ate, 'di ba, ni-romanticize mo masyado, siyempre ano pa yan, best foot forward, 'di ba? Dahil Yeah. ngayon na lang kayo uli nagkatagpo. Pero ako naniniwala ako, dun sa na-sense mo right at that moment. Dahil wala namang makakapagsabi, Kahit ako hindi ko maa-attest kung gaano katotoo yung naramdaman mo ng time na yun. And only you can tell. Even if maraming buwan or taon na yun lumipas, even you can tell na yung moment na yun na naramdaman mong naging totoo, kung paano siya nag-respond, paano niya pinerceive yung problema mo, was all true. So at the time, ang established dito, naramdaman mong totoo siya. Yeah, yun nga, totoo naman Mhm. talaga. 'Di ba? Minsan kasi 'pag yung ibang mga tao 'pag galit na, 'pag tapos na, hindi yun totoo, niloko ako." Well, 'di Hmm, ba, we have to give it to that moment na naging totoo naman nung naramdaman mo. Pero sige, totoo. pagkatapos nung time na yon, so I'd like to believe naging constant na ang inyong communication. Mhm, So ano nangyari yeah. after nun? Ayun, parang ano, parang nakitaan ko ng tad bit of inconsistency sa part niya. Ang nangyari kasi is parang yung greatest fallout namin is kapag magkasama kami, masaya kami. Mm. Pero kapag hindi kami magkasama, nakakalimutan niyang naging masaya siya with me. Okay. So ano ba ang, dynamics sa inyong relasyon? Kayo ba, bihira lamang magkita, LDR ba 'to? Bakit 'pag may distansya doon parang hindi siya masaya, pero 'pag magkasama kayo, bakit? Does it, something have to do with distance, proximity? Medyo partly sa distance, malayo kasi siya and ako Las Piñas. Basta siya medyo 30 kilometers away. Malayo nga 'yan kung sa Oo. mag-jowa. So mga gaano kayo kadalas magkita sa isang linggo, sabihin na natin? Sa isang linggo, once lang. So mga 4 to 6 times per month, gano'n. Oo nga, medyo konti talaga 'yun, lalo na 'di ba, 'pag Mm, yung kasisimula pa lang nung mga or sabihin na nating nagliligawan, 'di ba? Anhin mo na mm. lang makasama mo 'yun araw-araw, makadikit mo araw-araw 'yun kasi iba yung init na nararamdaman mo sa katawan mo pag kasama mo 'yun, iba yung kilig. Pero 'yun yung na-deprive kayo nung time na 'yon. So kailan mo nasabi na, "Teka, ba't parang iba 'to 'pag magkalayo kami, Right away ba after Mm. the beach trip, naramdaman mo na 'yon? Nung una hindi, parang, persistent pa nung time na yun na consistent pa siya sa efforts niya to see me, na mag-chat kami. 'Di ba parang ano for me, if he Oo. wanted to, he would. Kasi if I wanted to, I would. Kaya kong gawin, 'Pag nag-effort ako sa isang tao at gusto kita, gagawin ko talaga. May social media, kung hindi tayo mag-uusap or kung hindi tayo magkikita, sige mag-usap tayo, mag-video call tayo. Madaming means, madaming ways. Pero I didn't see that in him when I started ano na, parang sharing my fair share of struggle na. This is the reality, this is me. Hindi lahat ng nakikita sa social media is real. Strong ako, social media, sige, pero in person, I'm not, 'di ba? Yun, So, oo. yeah. Yun din kasi minsan yung, problem with the society 'no, like how they view content creators.
'Di ba? Ikaw na-mention mo, content creator ka rin, active ka on social media. In general, maski hindi ka content creator, basta you get to upload something on social media. When people Yeah. see you happy, you upload, you bought your first car, yung bahay mo, isipin yung perfect naman ng buhay nito. Pero hindi nila alam eh. Beyond those things, those happy moments that we post, marami tayong dinadala. Ngayon ang question is, mamahalin mo pa rin kaya ako or will you still get to admire me after knowing all the things na meron ako? Alam mo sino narinig ko dun sa litanya mo na yan? Si yung singer na si Oleta Adams, doon sa kanta niyang pinamagatang Get Here. May linya kasi doon na, I don't care how you get here, just get here if you can. Di ba? May linya, alam mo to yung you can reach me by airplane. Di ba? Maraming paraan to get to you para magtagpo kayo. Pero, 'di ba, baka hindi niya ginawa dahil ano ba yung mga pinagdadaanan niyo nung time na yon? Siya ba ay busy sa trabaho? Ano ba pinagkaabalahan ni Mountain? Actually, yeah, busy din siya talagang sa family niya, parang inuuna niya talaga, which is wala akong problema ha, sa priorities niya. Oo. It's fine by me kasi ako din naman hindi kita first priority. Second or third, pwede pa. Pero the mere fact na nagkasundo tayo na unahin natin yung priorities natin and still be exclusive, get to know each other, and be active about like spending time together, dun siya medyo pumalya. Ayun, nabanggit mo ang dami nun sabi mo yung maging exclusive. So medyo na-intriga tuloy kami. Bakit? Nagkaroon ba ito ng hint na parang, teka, may iba ka bang kinakausap? Sa kanya naman, eto, thankfully sa kanya, since my last relationship noong 2023, yun nga na-mention ko na may ex ako nun, it was from like, cheating na, cheating. So, yun, non-negotiable yun. Hindi tolerable yun. Totoo. Oo. So sa Pero kanya, wala naman. yung sa amin, thankfully, wala talaga akong na-experience na gano'n. Throughout our like dating phase, never ako nagkaroon ng problema sa kanya sa babae. Ayun, that's a good thing kasi ito kung itong ginawa niya sa na hindi pa namin talaga nalalaman ng buo medyo nagdulot na talaga ng sakit sa iba ang trauma na dala talaga. 'Di ba? Yung kapag naloko ka, alam mo 'yan kasi pinagdaanan mo and it took you a long time before you can finally say na naging okay ka ulit. And I'm sure minsan meron pa ring mga manifestation, 'di ba? Yung pain na naidulot sa nung previous relationship mo before Mountain. So, the next thing we wanna know is, sige, malayo kayo sa isa't isa, bihira kayong magkita. Kailan mo na-feel na parang, teka, ba't hindi ako nililigawan nito? Kasi di ba ganun pag situationship, sabi mo nga MU. So, syempre, bibigyan nyo lang ng konting mga panahon yung sarili nyo, pero as a woman, sa totoo lang, maghihintay ka rin ng kahit papano na, teka, okay, ilang buwan na lumipas, ba't ako nililigawan nito? Kailan ka napaisip ng ganun? Yes, so natatawa ako bigla kasi napapareminisce din ako. Sorry na. Ah, sabi ko nga, like sa nakikita ko na parang advices ng ibang tao, like from men actually. Mhm. If they know, they know. Parang hindi aabot ng isang buwan yan. Kung gusto ka niya talaga, ipupursu ka niyan. Pero ako, makulit ako eh. Sige, nakita ko yung potential go for it. So, nag-start kami October 2024. We had like a 1 week break in January. Noong January, parang na-feel ko na cold na siya sa akin and distant. So sabi ko, sige, bigyan kita ng time. Okay ako, walang problema sa akin kasi that's your personal matter. Naging understanding akong person. And then, nung nag-usap kami in person, doon niya in-open up na marami daw talaga nagiging problema daw sa bahay, ganyan. So if I wanted to still give it a chance, daw, sige, ganyan. Pero kung hindi ko na daw kaya yung ganun setup na hindi na pa ako mapupurso ngayon, itigil na lang namin. Yun nga, pinalampas ko. Nasaktan niya na ako nun pero sige, bigyan kita ng chance kasi, di ba? Nakilala mo na yung tao sayang yung Yes. memories, sayang Yes. yung investment, minsan lang ako mag-entertain, tapos ganun pa. So sige, try ko, di ba? Wala namang mawawala. Oo. And I admire you for being so brave. Many people probably would say na, ano ba yan? Kasi naman, binigyan mo pa ng chance. Pero sa totoo lang, ako hindi kita masisisi dyan. Kasi kung ako rin yan I will hold on doon sa feeling na naramdaman kong
Hindi sincere naman Sincere yung Mm. mga naging conversation namin, sincere yung mga first few times na magkasama kami, na feel ko yun. Pero dahil nga nagugustuhan mo ng mahalin ng isang tao, mas nagiging maunawain kasi tayo kapag mahal natin ng Tama. isang tao. So probably at that time, I wanna know, naisip mo ba nun na, teka baka naman kasi talagang serious yung pinagdadaanan niya sa family. Did he ever get the chance to tell you what was happening? Kung gaano kaseryoso yung mga problems niya at the time? Yeah, he was very open about it. That's the reason why I give him a chance din. Kasi ayun nga, nung time na ako yung may fair share of struggles, tinanggap niya ako, parang he still stood by me. So, ano ano ba yung ano, parang return the favor since we're exclusively dating. So, why not, 'di ba? I give Oo. it a chance. I gave it a chance. Ayun 'no. So, nakakatuwa ring isipin kasi diyaan mo makikita talaga na, teka, sign na 'to, sign na 'to na nagiging seryoso na. To the point na pinaabot mo pa, 'di ba, nabigyan siya ng, second chance. Pero alam mo, the fact na itong si Mountain naging very honest about doon sa mga problema at struggles na pinagdadaanan niya kahit gaano ka-personal. Hindi sa gusto kitang umasa ulit, pero I'd say baka naman talaga at some point naging seryoso din ito. Kumbaga baka nahaluan na lang din ng kung anong problema. Sabi mo nga, hindi naman pala naging issue yung third party or cheating sa inyong relasyon. So baka nung time na yon, since ikaw lang nakakaalam anong problema niya, baka ganun din talaga kabigat, ganun din kahirap at ka-struggling for him para i-juggle, 'di ba? Yung i-pursue yung inyong blossoming romance at harapin itong mga problemang ito. So, anong mga oras sa'yo? Ano yung mga efforts na ginawa mo? Siyempre, alam mo na yung mga struggles niya. Paano mo naman Mhm. siya kinomfort? Ikaw ba dumating sa point na dumayo ka sa kanya, sinurprise mo? Hindi ako umabot sa gano'ng point kasi nag-promise ako sa sarili ko na after my last relationship noong 2023 na I would never do that again kasi Tama naman. parang ano, takes ano, pride and ego 'yan ng guy, Parang sila yung pupunta, sila yung mag-e-effort. So, hinayaan ko talaga siya na ipakita yung masculinity niya at that time. Ang ginawa ko nung time na yon para maipakita yung effort ko na naiintindihan ko siya is to give him space. Kasi 'pag naging persistent pa ako, alam ko na dun siya lalayo, Kasi alam mo yung ano, anxious attachment style, ganyan. Medyo avoidant si Oo. Mountain. Medyo Mhm. avoidant siya. So, binigay ko yung best ko kahit hindi ako gano'ng klaseng tao. Kasi ako yung tipo ng tao na, hindi tayo matutulog ng hindi naso-solve yung problema. Let's take a 30-minute break and then get back at it. Pero hindi tayo aabot ng kinabukasan. Gano'n akong klaseng tao. Pero I adjusted that, to meet his needs at the time na ayun nga, na need niya ng space, sige go. Kahit hindi hindi ako comfortable about it, sige, bigyan kita ng space, walang problema. And Oo. never ako nagkulang sa aspect na yun. Kaya Mm. ayun, medyo masakit lang siya kasi alam ko sa sarili ko na I did my part, but it Oo. wasn't enough, gano'n. Totoo. Alam mo yan nga yung sinasabi ko lagi dito sa programa. Maraming nagsasabi yan kasi ate or kuya, dapat utak ang pinaiiral. Dapat next time matalino ka na. Dapat hindi puro puso-puso kaya nasasaktan. Pero sa totoo lang, sa naririnig ko sa'yo ngayon, dahil puso mo ang pinairal mo, di ba? Sabi mo nga, you could have rejected him, left him the moment he told you his problems. Binigyan ka niya ng choice kung mag stay ka o hindi. But you chose your heart. And the point that, di ba, the fact that you chose your heart and you followed your heart, wala kang pagsisisi ngayon no? Kasi alam mong ginawa mo yung best mo. The fact nga na nasasabi mo sa amin ngayon yan sa radyo na ako, alam ko ginawa ko yung makakaya ko, yung best ko. Totoo yun, naniniwala ako dun. So paano umabot sa punto na siya na nga pinagbigyan mo ng chance? Sino pa nag-end? Paano nag-end yung inyong blossoming romance? Very recent lang nito actually, June 'to, June 2025. Okay. Nag-end kasi, nung May namatay yung lola ko. So, Mhm. mama auntie ko is nag-pass away siya. He was there, he was trying to be there, pero alam ko na parang hindi na siya mentally present at that time. Parang meron na ding something wrong sa kanya or sa mga pinagdadaanan niya. So, he was there with me still, tinry niya.
Kapag may burol kayo 'di ba parang hindi ka naman nakahawak ng phone, Oo. sobrang dalang na namin mag-usap. And I feel like that, specific silence from me, na-feel niya siguro yung freedom, sa tingin ko. Kasi Mhm. after nung, time na yun, dun na din parang nag-fall yung parang yung di ko kasi masabi relationship, but yes, it is a relationship pa Oo. din kasi mutual 'di ba, mutual understanding. Pero Yes. dun siya nag-fall talaga na sinabi niya sa'kin na since yun nga, exclusively dating lang kami, pinakamasakit siguro na nasabi niya sa'kin is kahit gaano ko i-try, hindi ko talaga kayang mahalin or panindigan ka. I Ha? cannot give you what you deserve, gano'n yung sabi niya. Okay. Masakit nga yun. Una sa lahat ay first, I wanna say grabe, nakaka-speechless. Pero condolences muna, no? Dahil dun sa na-mention mo, Hmm, very recent lang itong death ng isa sa iyong mga kamag-anak, 'di ba? And good thing he was there. Pero sabi mo nga, you didn't feel his presence. He was there physically, but emotionally, parang hindi na siya hindi na siya nandun, hindi na siya present. And mhm. somehow, sabi mo, yung silence na yon nung time na hindi kayo madalas nagkakausap dahil meron kang pinagdadaanan din sa inyong pamilya, na-feel niya yung presence na nag-udyok sa kanya para i-real talk ka at sabihin sa'yo na wala ng chance na mag-evolve pa yung inyong relationship into something deeper. At ang nakakaloka do'n, parang in-underestimate niya na exclusively dating lang naman tayo eh. At ang masakit pa do'n, ni-real talk ka niya na hindi ka niya kayang panindigan at mahalin. Kung hindi, ano yung mga pinapakita niya sa'yo na yun, di ba? Ano yung mga consistent na inyong pag-uusap? Isn't that a form of love yet? Para sa'yo? Yun nga, parang after nung usap namin na yun talaga na sobrang intense na parang ako na hindi ko ugali pero na taas na yung boses ko sa Oo. phone kasi phone call na lang kasi alam ko siya, kilala ko siya. Hindi ako kikitain niyan kasi 'pag nagkita kami baka mamaya maayos pa, eh. Kasi nga 'di ba, masaya lang siya kapag magkasama kami. So, he ended it through call, parang ako nag-insist ako na pag-usapan natin sa call para naman medyo maayos. Yes. Parang tinataboy niya na ako ganyan, sabi ko, "Ano yun? Ano yung 7 months na yun?" 'Di ba? Parang ang sakit lang isipin and then eventually when I picked myself up, sabi ko, "Sige, hindi puwede 'tong gan'to kasi I worked on myself so hard the past Yes. few years, past few months, only for me to be treated like this, hindi ako papayag." And then kinabukasan, ayan nag-message siya, nag-sorry siya. We had like a calm conversation. Sabi niya sa'kin na, tinanong ko siya, "Was there really nothing?" Parang, "Wala ba talaga? Wala ba talaga ikaw naramdaman?" Sabi niya, "Meron naman." Sabi niyang gano'n. Ta's binalik ko lang sa kanya yung tanong na ulit na, "Pero hindi mo kayang panindigan?" Hindi Mhm. daw talaga. So, okey. And wala na siyang pag-e-expound dun na reason na hindi ko kayang panindigan kasi may pressure ngayon sa family ko, may problema ako. Anong dahilan ang binigay niya? Kasi 'di ba, may sagot, pero what Mm. is the why? Ayun nga, ang lagi niya nire-reason out sa'kin is yun, meron siyang personal problem bukod sa family problem niya. And he wanted like space from me para ma-solve yun on his own. Kasi sanay daw siya na i-solve yung problema niya mag-isa and without a partner. So sige, understood. Binigay ko yung part ko. Sabi ko nga kanina, lagi ako nagbibigay ng space kapag kailangan mo. And then, eventually, parang the truth came out kasi sobrang persistent ko. Sabi ko, reason lang ba yan? Yung may personal problem ka, Oo. na may family problem ka? Sabi niya, partially oo, partially hindi. Pero the real reason talaga daw is hindi niya talaga ako kayang mahalin. Yun talaga, yung pinaka-reason niya.
Ayun ang pinaka-reason. Pero may why pa rin dun eh, di ba? It's either Oo. mababaw o malalim na dahilan man yan. Bawa, hindi kita kayang mahalin kasi hindi ko talaga tipo yung mga beauty ni Catherine. Ang gusto ko talaga, beauty ni Nadine. Di ba? May dahilan pa rin kahit gaano ka petty. And syempre, as someone na binigyan ng ganyang klase ng sagot, di ba? You will yearn for an answer na never mong nakuha talaga sa kanya, no? Kung alin ang totoo. But let me ask, no? Ako ayoko namang mag-jump sa conclusion dahil hindi naman ako psychologist. I'm not trained, 'di ba, to of course to assess ano ba yung kanyang pinagdadaanan. Still hindi naman din natin siya nakausap personally, so I wouldn't be able to tell, no, but I want to hear it from you. May na-sense ka ba sa kanya na konting, ano ba ito, di ba sa mga partners kasi minsan kapag overachiever yung babae, lalo na pag babae, parang may konting, teka, parang yung pagkalalaki ko, naaapakan dito. Parang hindi naman, type ko siya, yes. I admire all her achievements. She's a trophy. She could have been a trophy girlfriend to me. Pero hindi kaya baka masyado na akong, alam mo to, nasasapawan nito. Kaya hindi ko kayang mahalin kasi being with her only makes me less of a man. Parang nanliliit ako. Wala ka namang ganong na-sense sa kanya. Meron actually, nung mga panahon na sobrang nakilala niya na ako and how much I give, like hindi lang emotionally pati like sa ibang support na kailangan niya, binigay ko talaga lahat. And ito yung plot twist na naalala ko, DJ Alex, yung Mhm. sinabi mo na kahit gaano ka petty, we wanted to know the reason, 'di ba? Mhm. Plot twist is, parang feeling ko, hindi niya talaga type nga ang Catherine Bernardo Beauty, hindi niya Okay. type ang Morena. So, he wait lang, may ex kasi siya, may ex siya. Aha. Tapos parang 2 weeks after we called it quits, nakita ko na siyempre stalker tayo, eh, minsan, 'di Oo ba? Hindi naman. mawawala yan sa babae. Oo naman. I saw na he was following yung ex niya ulit on his socials. So, ay, nako. Okay, how Yun. soon after the falling apart? Like right away or 2 weeks later? How soon did you realize na, ay, Shems, naka-follow na ulit siya sa ex niya? Parang, na-notice ko siya is 2 weeks after. Pero hindi ko alam kung gaano niya nakatagal, like, naiisip yung gano'n, yung ex niya basically. Kasi parang parang nag-connect bigla sa utak ko na baka, ay, hala, ba't di ko nakita? Baka gusto niya pa yung ex niya, gano'n. Oo. Ano yung sabi mo, nabanggit mo yung Catherine Bernardo. Tama ba yung pagkakarinig ko? You realized later on, after the relationship fell apart, na hindi pala Catherine Bernardo Beauty ang gusto niya. Tama ba? Yes, kasi totally different kami nung girl, eh. Sino Like, hawig? Sino hawig? physically, Liza Soberano. sabihin natin, pwede. Basta mestiza yung girl. Mestiza yung girl. Gaano sila katagal ng ex niya? Let's say 1 to 2 years running Matagal. ganon. And for sure naman, no, doon sa inyong naging situationship, was there ever a time na nakakapagkwento din siya kung gaano siya nasaktan sa babaeng to? Wala bang mga hint doon na, teka, baka may type pa ba to sa ex niya? Why can't he stop talking about his ex? We didn't actually like talk about her a lot. Okay. Ang nangyari is, parang yung girl na yun cheated on him. So parang ako kasi, I was never the person na na parang mati-trigger sa ex. Hindi ako parang built na ako, self-made na ako, parang madami akong na-overcome on my own. Hindi ako yung tipo ng tao na mai-insecure sa ex-girlfriend ng walang rason. Okay. So, alam ko na kahit nag-cheat siya sa'yo, walang problema sa akin. As long as we focus on us, I'm okay about that. Yun nga. So, dahil sa ganong mindset ko, which is, I feel like hindi naman talaga mali. Kasi girl's Tama. girl talaga ako. Oo. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung ganong possibility. But it happens. Kasi nga, Oo. tinolerate ko. Kumbaga medyo ano ka lang nung time na yun. Sabi mo nga, it's a good thing na hindi ka insecure, hindi ka mapangalkal ng past kasi marami sa mga kababaihan yan ng sakit. Yung wala namang kakalkalin pa. Up to the point na yung pangangalkal sa past ang mismong sisira dun sa present nila. Pero sabi mo nga, if there's one thing na baka pwede nating sabihin, alam mo yon, isa sa mga cons nung wala kang pakialam or hindi ka ma-issue about the past is hindi mo nakita
na baka kaya Mm. itong si Mountain, yung ka-situationship, ay bet pa yung kanyang ex. Hindi mo yun Mm. nakita. But I wanna know, no, ito bang follow-on na ito? Hanggang doon lang ba? Wala ka na bang nasagap na balita na, teka, magka-talking stage ba ulit sila? May jowa na ba itong ex niya? Kumbaga, is this something na masasabi nating like, follow-on lang naman? Or are they, Reli oh, sige. Reliable naman feeling ko kung hindi man sila nagkabalikan, they have contact again. Sabi ko nga stalker ako so nalalaman ko lahat. Since, content creator ako parang tinuruan ko din siya mag-ano, mag-affiliate sa isang ano, sa isang social media platform, 'di ba? Okay, oo. So, Kikita ng pera tinulungan ko dyan, siya. o Oo, tapos? tinulungan ko siya sabi niya gusto niyang pumaldo, sige tulungan kita. Parang Hmm. building a man for Ah, a ah. a woman in his past ang atake. Parang ano yun, tinulungan ko siya and then nung nag-cut contact kami, parang hindi ko pa siya ina-unfollow sa lahat kasi hindi ako gano'ng klaseng tao, kasi Mm. good naman yung ending namin. Yes. Nakita ko na yung pang-affiliate niya na account is naka-block ko, hindi ko nakikita. So, pumunta ako dun sa burner account ko, Okay. sinearch ko. Nakita ko na nagko-comment dun, may isang account na nagko-comment dun, support yung ano, yung mga affiliate videos niya. Mhm. Tapos yung profile picture is, parang labi lang yung kita, eh, labi lang pababa, labi down. Ex niya, yung babae na yun. Wow. And very recent lang yung comment na yon nung matapos na kayo. Yes, 2 weeks, 2 Grabe. weeks. Parang naalala ko nga dun sa sinabi mo, 'di ba? Yung mga nababasa lang natin sa Facebook, yung masakit, 'di ba? Pag na-realize mo na you built a man for a different woman. Ikaw ang nag-effort, ikaw ang nagtanim, iba ang nag-harvest. Iba ang Mm, nakinabang. mm. Grabe, no? Parang ginawa kang Ano, parang ang nangyari pa is training center. actually ano, ang tawag dito, ang nangyari pa dun is dahil nga ano, nakita ko din na parang break na yung ex niya, tsaka yung the guy that he was cheated on with. Mm. Ay, So okay. parang Mm. parang nag-connect-connect na, ba't kayo nag-break? May Mm. something na ulit kayo 'no, gano'n? Oo nga. So, teka lang ayoko namang basagin ng trip mo at ayoko naman na problemahin mo pa 'to dahil tapos na. Sabi mo nga ang tagal mong prinotektahan yung peace mo, you wouldn't ruin it para dito sa problemang ito, 'di ba? But I wanna know, hanggang ngayon ba hindi mo kino-consider na, teka, baka kaya nag-cheat tong dalawang 'tong sa'kin o baka kaya nag-overlap somehow yung aming relationship? Kasi kahit na sabihin mo na yung inyong relasyon was just mutual understanding or situationship, after all, it was still a romantic relationship. 'Di ba? You still expect somehow a degree of loyalty sa isa't isa. So, hindi mo ba naisip na teka, baka at some point nag-overlap, baka at some point, 'di ba? Naglalay ka na sila, nagkukumustahan na sila, habang ako noon Hmm, umaasa pa na baka pwedeng maging kami. Haven't you thought of that? hmm. I actually did. Parang siyempre nung after nag-cut na kami ng ano, ng kung ano man yung meron sa'min, napaisip-isip talaga ako na, baka nga gano'n yung nangyari kasi ang bilis ng phasing, ang bilis ng transition. Parang ano, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Pero a part of me also thinks na, ay baka ano, baka gano'n lang talaga ka-strong yung ano, yung emotional connection nila kahit nag-cheat na yung babae sa kanya. Parang gano'n na lang iniisip ko since, wala na, wala na sa'kin parang I felt the pain, pinagdaanan ko na yung pain, parang closure na yun sa'kin na dinisrespect mo ako ng ganito, ng hindi ko alam, na hindi ko alam ano nangyayari behind the scenes, so I'm okay with that. Basta wag mo na akong guguluhin ulit, I'm fine, gano'n. Oh, grabe. Alam mo, pang ano ka nga talaga, masasabi kong you are really a trophy. Hindi dahil trophy na pan-display ng mga lalaki. I'd say trophy kasi nagsisilbi kang magandang modelo sa karamihan ng mga kababaihang nakikinig ngayon. Kasi alam mo yon, nasaktan ka na eh. Hahalongkatin ko ba para masaktan ako lalo? Para Mhm. umabot ako sa punto na hindi ko na naman maitayo o maibangon yung sarili ko? Pinagdaanan ko na yan eh. Tapos na ako dyan. I'm not gonna let you guys ruin me again as a person
so that I can only go through the same pain all over again. Tapos na ako dyan. And because of that, I admire you. Isa kang tropeyo, isa kang modelo. Magandang modelo para sa aming lahat, no? Kasi alam mo, ang ganda kung paano mo turuan yung sarili mo na i-perceive yung mga problema na, sige, pwedeng nangyari talaga yan, pwedeng niloko talaga nila ako, pero stressin ko pa ba yung sarili ko? Tapos na nga. Isipin ko man ito, hindi naman mababago nun yung fact na nasaktan na ako at hindi naging kami at hindi nag-materialize yung pausbong sana naming romantic relationship. So see, if meron ka lang naman pa, no, na gustong sabihin kay Mountain, dito sa taong pinakamamahal mo noon, at umasa ka na pwede mo sanang makasama sa isang seryosong relasyon, ano pa yung gusto mong sabihin sa kanya? Mountain, if you're hearing this or seeing this online, I just wish you the best in all of your decisions. Nakita ko kung ano yung downfalls mo, yung highs and lows, pinagdaanan natin yan lahat. All I really want for you right now is to find peace and happiness sa lahat ng decisions mo sa buhay. I've done my part. I know that the Lord gave us that moment for a specific reason. And sana nagampanan ko yung reason na yun ng maayos. Yun lang. I'm wishing him the best talaga. Regardless kung ano yung ginawa niya sa akin masama, I still wish him the best. Oh, grabe, gusto kitang palakpakan. Gusto namin mag-standing ovation dun sa narinig lang namin, no? Na mensahe mo para kay Mountain na bagamat nasaktan ka, talagang makikita namin you still care for this person because you still wish him the best. At sana nga, no? Sana hindi mauwi lang sa lahat or mauwi lang sa wala. Rather, yung iyong mga sakit na pinagdaanan dahil sa kanya. Sana, no? Pakonsuelo man lang, may kahinat na naman yung kanyang mga naging choice. Napiliin yon kung talaga mang sila na at nag-uusap sila ngayon, di ba? At least ikaw, you've done your part. Ibinigay mo yung best mo, inilaban mo up to the very last drop na pwede mong pagmamahal na maibigay mo at maibuhos sa kanya. At siguro kung meron ka lang naman din na message para dito kay ex, di ba? Kung meron lang naman, di naman tayo naghahamon ng away dito. Pero may gusto ko bang sabihin sa kanya? Yes, actually, she messaged me about dun sa assumption ko na may something na sila. Okay. Sobrang habang message, she explained like lahat kung ano yung nakita ko, kung ano yung mali sa mga assumptions ko daw, ganyan. I never replied to that message kasi parang feeling ko yung message niya is very condescending, ganyan, na parang pinapakita mo lang sa akin na magkausap na kayo, ganyan, ganun. So parang if may message man ako sa kanya, I hope na hindi niya masamain, babae sa babae, kahit sabihin mo na mali yung assumptions ko, mali pa rin yung actions mo na ginawa. Hindi mo ma-feel na mali yan kasi ginawa mo na yun before You cheated on him, parang nasaktan mo na yung tao. So being a girl's girl, I highly encourage na parang ayusin, mag-heal ka ng maayos para hindi ka na makasakit ng iba pang babae, like in this lifetime. Kasi masakit yung ginawa niya kahit unconsciously niya nagawa na parang i-invalidate mo na just because I had like wrong assumptions on what I know, parang mali na yung nararamdaman ko. When I'm hurt, na-feel ko na na-hurt ako because of your actions, I am hurt. And you don't get to tell me na that's not painful at all. Ayun lang naman. Respect. Yes. Ganun. Ganda, talagang girl's girl ang ating caller ngayon, no? Pero tama yung sinabi mo, 'di ba? We don't get to tell a person ano ba dapat ang maramdaman mo doon sa actions ko. Sa atin yun kung paano natin mapoperceive yung actions sila, tayo at tayo yun. At hindi tayo pwedeng diktahan ng kahit na sino. Kasi pag diniktahan, parang lalabas pa dyan, ginagaslight mo ko? So ako pang mali. Naramdaman ko to. Oo. Tsaka tama kayo, medyo questionable na rin naman talaga yung moral compass, 'di ba? Although ayaw naman nating man-judge dito, pero sana nga lahat naman tayong mga tao dadaan sa ganyang mga pagsubok, yung iba hindi man sa cheating, basta dadaan tayo sa pagsubok na eventually
magiging life lesson para sa ating lahat. Kaya salamat Siha dahil kami ay iyong pinaunlakan at binigyan ng pagkakataon to get to know you on a deeper and very personal level. Salamat kasi ang dami naming natutunan sa'yo. Ako personally, ang take away ko dyan is, pwede naman pala, pwedeng piliin ko yung peace ko. Alam mo yung kesa magmukmuk ako at iiyak ko, magwala ako. Wala dapat piliin ko yung sarili ko. 'Di ba? Ganda nun. Kaya thank you. Thank you. Meron ka bang mga gustong batiin man lang, mag-hello, mag-good night? Sige. Siguro DJ Alex, I'd just like to leave like one message Sige, na go. lang. Like from our topic itself na dapat pa ba magbigay ng chance kapag nasaktan ka ng tao? Hanggang sa makakaya mo, gawin mo. Pero kapag naharap mo na talaga yung non-negotiable mo, which is on my case, it was cheating, hindi na dapat pinipilit pa yung mga laban na ganyan. Lalo na kung alam mo sa dulo, ikaw yung talo. Kaya, ayun, gusto ko lang din mag-hello sa mga friends ko na nanonood, si MJ, si Wes, si Faye, si Ate Jem, sa mga friends ko ng senior high, college, and everyone. Hi, guys! Yun. Ganda, no? Talino nitong caller natin. At sa mga friends niya, shout out sa inyo at salamat sa suporta at pagmamahal na binigay nyo rin dito kay C. Kasi ako naniniwala ko, no? Hindi rin natin magagawang lagpasan or bumangon doon sa pagkakadapa o lugmok natin sa buhay, kundi rin doon sa tulong ng mga taong nakapaligid sa atin. Alam mo yun, hindi naman nila tayo responsibilidad tulungan na mag-heal, mag-grow, pero they were there. Kaya sa mga friends mo, thank you din. Although I know that you're a very strong person, kaya mo nagawang lagpasan yun. Kaya thank you kasi naging trophy ka sa amin. Hindi trophy girlfriend Trophy as in a very good model na dapat tularan at sundin at gawing modelo, lalo ng mga kabataang kababaihan. Huwag masyadong magmukmuk sa love at laging piliin ang self-love. Thank you so much. Sana mag-see you soon din tayo at magkita tayo soon. Balitaan mo kami sa mga magiging updates sa buhay mo. Yes, DJ Alex. Can't wait. Thank you so much po. Sana maulit natin to next time. Thank you. Salamat God bless. Ingat ka lagi. Ay po. Thank you. Bye-bye. At yun nga ka-vibes, grabe. Alam mo kanina gusto kong umiyak, pero kasi kung paano na-perceive ng ating caller yung kanyang mga pinagdaanan, no? She turned it into something positive. 'Di ba? Nakakatuwa lang kung paano kahit na nasaktan siya, gusto na lang din niyang piliin, 'di ba, na i-take positively yung mga nangyari. Although she doesn't deny the fact that she got hurt, that she was hurt. Pero sa huli, 'di ba? It sets up precedent, as in precedent, 'di ba? For all of us. Na at the end of the day, kahit ano namang problema ang ibato sa atin, kahit na hindi tayo gusto ng taong gusto natin, nasa sa atin kung paano tayo magre-respond. And we can always choose peace. 'Di ba? Sa kabila ng mga pagsubok na yan. Kaya salamat sa iyong advice at iniwan ding mensahe para sa ating mga listeners, no? Kapag sinaktan ka ba ng taong mahal mo, dapat bigyan pa ba yan ng second chance? Ang sagot lang naman niya, oo, bigyan mo ng bigyan. Sige, go. Hanggat kaya mo. Pero ka-vibes, kapag na-break niya na yung non-negotiable mo, sabi nga ni o ibig sabihin ng non-negotiable yan, yung mga limit, no? Na sinet ninyo sa sarili ninyo na kapag ito talaga, umisa pa. Pag ito talaga, di ba? Nagkaroon ng anak. Pag ito talaga, nalaman ko, nagka-ebidensya. Tapos ang laban. At sana when the time comes, na ipakita sa'yo ng mundo o ng tadhana yung katotohanan, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, sana magawa mong piliin na tapusin na at sumuko na sa laban. Dahil tandaan ka, vibes, hindi lahat ng pagsuko, hindi lahat ng pagbitaw ay palaging ibig sabihin talo ka na. Minsan ng pagbitaw, minsan ng pag-iyak, minsan ng pagtanggap na hindi nag-work ang isang bagay can actually be a major win for you. The fact na sinave ka ng tadhana, 'di ba? Mula sa isang relasyon na pwedeng magdulot pa ng mas malaking problema sa'yo, that is already a major win. So maybe yes, masakit ngayon, umiiyak ka siguro ka-vibes dahil hindi kayo nagkatuluyan, dahil pinaasa ka lang, pero someday, ipagpapasalamat mo to. Ipagpapasalamat mo sa tadhana na hindi nag-materialize, na hindi naging kayo. Dahil
merong better na nakalaan para sa'yo. Kaya ka-vibes, cheer up ka na. Hindi ibig sabihin na ikaw ang umiiyak ngayon, ay ikaw ang talo. Tandaan mo, ang mga luhang ito, ang mga luhang yan ang magdadrive sa'yo sa muli mong pagbangon at muli mong paglakad patungo sa liwanag. Kaya ka-vibes, salamat dahil nako kung gaano kaliwanag ang buwan. Ganon din kaliwanag yung lesson na iniwan sa atin ni C. Kaya kung meron kayong mga problema, mga celebrations, diba? Mga nais ipagdiwang sa buhay na i-share sa amin, tawag ka lang, save mo yung ating numero 0954-406-1967 at syempre bukod sa radyo, tayo ay napanunood din po sa YouTube. Kaya doon sa mga na-miss out ito, you can replay today's episode sa ating pong YouTube channel sa 92.3 FM Radio Manila. Pero hopefully sana ma-FB na rin to kasi sa FB mas madali talagang mag-share. Kaya we'll work on that mga ka-vibes dahil marami rin sa inyo yung talagang nagre-request na gawin po natin yan. Kaya we'll try our best. But for now, ka-vibes, balik muna tayo to more the songs dito pa rin sa Heart Speaks with DJ Alex. Our time now, it's 9:33 on the clock. 92.3